Hindi pa ba tapos yung ginagawa mo? Tanghali na. Kapag hindi pa tayo umalis ngayon, gagabihin tayo pagdating sa Santo Cristo. Sandali na lang to, Kenneth. Mahirap iwanan tong trabaho ko. Kahit nag-vacation leave na ako. Siguradong hindi pa rin ako tatantanan ng boss ko. Ayoko nga sanang umalis, kaso hindi pwede. Kailangan talagang umuwi ako sa Santo Cristo. Bakit ba kasi nagmamadali kang ibenta yung lumang bahay niyo at mga bukid na pinamana sa'yo ng lolo Rigor mo? Pag nagretiro na tayo, masarap tumira sa probinsya. Sariwang hangin at tahimik. Kenneth, sinabi ko na sa'yo, wala akong balak tumira sa probinsya. Nandito sa Manila ang trabaho natin. At saka matanda na yung katiwala ni Lolo Rigor. Baka mahirapan na silang bantayan ng bahay at mga lupain. Eh di humanap tayo ng ibang magbabantay. Ay, ang kulit mo naman. Sinabi ko nga ayoko eh. Halika na, umalis na tayo at baka hindi pa tayo matuloy pag nag-away pa tayo. Ay nako, yan na nga sinasabi ko. Tingnan mo, na-traffic na tayo kaya inabutan na tayo ng gabi sa daan. Ay, pero okay na rin to. Para pagdating natin pahinga na agad tayo. Kaso knowing you, sigurado magtatrabaho ka pa rin. Kahit gusto ko magtrabaho, wala rin naman ako magagawa. Kasi tingnan mo, habang papalapit tayo sa Santo Cristo, lalong nawawala ng signal ang cellphone. Ay, yun nga ang advantage ng lugar na yun Malayo sa gulo at ingay ng social media. Di ba? Teka. Si Attorney Lucio. Oh. Kailan siya susunod sa atin sa Santo Cristo? Naibigay mo na ba sa kanya eksaktong address? Kasi baka hindi niya tayo matawagan ulit. Oo. Nasabi ko na sa kanya. Baka in 2 days, pag maluwag na ang schedule niya, Ano yun? Kenneth, ano nangyari? Ano yung biglang tumawid? My God, baka may nasagasaan ka. Sa gilid ng paningin ko, parang may nakita akong tao nakaputi. Pero hindi ko naman naisip na tatawid siya. Teka, titignan ko kung ano yun. Dito ka lang, ha? Rina, dito ka lang. Huwag ka lang bababa, huwag kang bababa. Ano ba yan? Kung kailan malapit na tayo, tsaka naman may ganito. Ba't naman kasi ang haba ng kaling to, pero wala namang street lights? Oh, anong meron? Ewan ko, wala naman ako nakitang kahit na ano. Wala rin tama itong sasakyan, no? Pero nakita ko parang may tumawid kanina kung wala kang nakita, halika na. Umalis na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Ayun na yung bahay. Nakikita ko na. Ako rin. Pero sigurado ko ba dyan ang bahay ng Lolo Rigor mo? Bakit parang ang daming tao sa kabilang kalsada? Mukhang may aksidente, no? May sasakyang nakasubsob sa gilid ng kalye. Oo. Ayun, no? Baka may aksidente nga. Dumiretso ka na malapit sa gate. Doon na lang tayo bumaba. Sige. Bababa na ako, Kenneth. Okay. Bumaba ka na rin. Sige. Ma'am Rina, nako, nandito na kayo. Gusto nga ni Damian na sunduin kayo kasi akala namin magko-commute kayo. Nandyan lang naman yung kotse ng Lolo Rigor mo. Hindi nagagamit. Halos 10 taon na yung huling uwi mo rito. Nasaan po si Mang Damian? Nandun sa kabilang kalsada, nakikiusyoso. Ano po bang nangyari sa kabilang kalsada? Mukhang matindi po ang aksidente, ha? Ay oo, madalas na may naaaksidente sa kalyeng yan. Madalas na may binabawian ng buhay. Medyo pakurba kasi ang daan at saka sabi nila, may lumalabas na babaeng nakaputi. Nalilito ang driver at natatakot kaya naaaksidente. Ada, ano ka ba namang tao ka? Kadarating lang nila kung ano-ano agad ang ikinikwento mo. Baka matakot sila sa lugar natin. Hindi totoo yung babaeng nagpapakita. Lasing lang ang driver, kaya siya na-aksidente. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Base sa kwento nung isang nakaligtas sa aksidente. Sabi niya, may nakita siyang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. At nakataas pa nga raw ang isang kamay na nakaturo kung saan. Ma'am Rina, huwag mo nang isipin ang sinasabi ni Ada. Mabuti pa, doon na tayo sa loob ng bahay para makakain kayo at makapagpahinga.
Magandang umaga, Ma'am Rina. Ay, kamusta ho ang tulog niyo? Ayos naman po. Nakatulog agad ako sa sobrang pagod. Nakita niyo po ba si Kenneth? Nandoon sila ni Damian sa likod bahay. Tinitingnan ang mga naiwang lupain ng Lolo Rigor mo. Malaki rin ang lupain ni Lolo. Wala naman siyang ibang mapag-iiwanan kundi ako lang. Ayoko sanang ibenta ang property. Kaso masyadong liblib tong lugar. Ang hirap puntahan. Itutuloy mo pala ang pagbebenta nitong mga lupain. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po kayo pababayaan ni Mang Damian. Alam ko naman yung pagmamahal niyo sa lolo at lola ko. Nung nabubuhay pa sila at... Ay, ano yun? Ay, nalaglag po pala yung painting ni Lolo Rigor. Diyan na lang po kayo, titingnan ko muna. Bata pa at malakas si Lolo Rigor sa painting na to Sino bang mag-aakala na bigla na lang siyang aatakihin sa puso? Sumisigaw! Aling Ada, may nakita akong imahe ng babae dito sa painting. Sigurado ako nakita ko. Masama ang tingin niya sa akin. Nakakatakot. Ano? Ang mabuti pa, maliligo na muna ako. Mamaya na lang po natin ibalik sa pagkakasabi tong painting. Nakakita siya ng imahe ng babae sa painting. Iba ang kutob ko. Nagpapakita ba kay Ma'am Rina ang babaeng nagpapakita rin sa Kali Santo Cristo? Ang sarap talaga ng native chicken, lalo na kung si Aling Ada nagluto. Kumain lang kayo ng kumain, ma'am. Marami akong niluto niyan. Ay, si Mang Damian po, hindi po ba kakain? Kanina ko po siya hindi nakikita. Si Damian? Ay nako, sinamahan yung kamag-anak nung namatay sa aksidente kagabi. Nagpunta sila sa simbahan. Gusto raw ng mga kaanak na pabindisyonan yung lugar kung saan nangyari ang aksidente. Tama na naman po yun, Aling Ada. Para na rin sa ikakatahimik ng kaluluwa na namatay at nung nakita raw nilang multo. Lagi nang binibindisyonan ni Father Rick ang Kalye Santo Cristo. Pero lagi pa rin may naaaksidente. Sabi ni Father, ang mga kalye na may kasaysayan ng trahedya, aksidente o kamatayan, ay tambayan ng mga hindi matahimik na espiritu. Naniniwala ka po ba talaga sa mga ganyan? Ang mga lugar na may matinding emosyon tulad ng lungkot, takot o galit kagaya ng Kalye Santo Cristo ay maaaring makahikayat ng ligaw na kaluluwa. Hindi natin mapipigilan ang galit ng babaeng nakaputi hanggat hindi nasusunod ng kung ano mang gusto niya. Aling Ada, wala pong white lady. Natakot mo lang po ang sarili mo at... May aksidente na naman? Diyos ko! May aksidente na naman sa Kalye Santo Cristo! Aling Ada, lalabas po ako para tignan na tumulong. Sandali lang Hindi na talaga mapipigilan si Christina. Alam ko na si Christina ang White Lady. Siya yun. Alam ko. Christina? Aling Ada, sino po si Christina? Bakit mo nasabing siya ang dahilan ng mga aksidente sa Kalye Santo Cristo? Kenneth, nawiwirduhan ako kay Aling Ada. Sinabi niya sa akin na baka si Christina ang White Lady sa Kalye Santo Cristo. Oo. Pero nung tinanong ko naman kung sino yun, pinagbawalan siya ni Mang Damian na sumagot. Di ba ang weird? Oo nga nung kausap ko yung isa sa mga na-aksidente, sabi ng babae, madilim kaya hindi nila napansin na may babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi, nakayuko, nakaharang ang mahabang buhok sa muka, at nakataas ang isang kamay na parang may tinuturo daw na direksyon. Yun ang sabi. Hindi naman daw mabilis ang takbo ng sasakyan nila. Pero, nung hindi nila pinansin yung babae dahil na rin sa takot, parang kusang bumilis daw yung andar ng sasakyan. At ayun, napahamak na nga sila. Iyak na iyak yung babae. Dead on the spot yung asawa nung nagdadrive ng sasakyan. Nakaputing babae na nakita nila sa kalye? Oo, yun sabi. Ganun din kasi ang kwento ni Aling Ada na sinabi raw nung isang nakaligtas dati sa aksidente. Talaga? Grabe no, nakakatakot. Lalo na't malapit lang itong bahay dun sa kalye kung saan nagpapakita yung White Lady.
Delikado kung sa susunod, dito pa sumalpok sa bahay ang mga maaksidente, di ba? Yan na nga ang sinasabi ko. Oo. Sana pumunta na agad dito si Attorney Lucio para maayos ang pagbebenta nitong bahay at mga lupain. Sana nga. Nainip na rin ako dito. Gusto ko nang umalis sa lugar na to. Tama. Bakit ba wala pa sina Kenneth? Aba, sino yung nasa kabilang kalsada? Nakatingin siya rito sa bahay. Ano kayang kailangan niya? Sino yan? May tao ba dyan? Aling Ada? Nandiyan ka na po ba? Aling Ada? Sino yung nagtatatakbo papunta sa kwarto sa gawing dulo? Ang alam ko, ginawa ng bodega ang kwartong yun ha. Kaya nga walang pinto, kortina lang ang dibisyon. May umiiyak na babae. Aling Ada? Ikaw po ba yan, Aling Ada? Aling Ada? Ikaw po ba yung nakatalukbong at umiiyak? Aling Ada? Oh, Ma'am Rina, anong ginagawa mo rito? Okay ka lang ba? Mang Damian, may nakita akong babaeng umiyak dito sa kwartong ito. Kitang-kita ko siya. Nakatalukbong siya at umiiyak. Nangiangat niya ang mukha niya. Nakita ko, puro dugo. Kaya ako sumigaw. Ay, naku, Ma'am Rina, huminahon ka. Baka naman napagkamalan mo lang na babae yung mga nakatambak na kung ano-ano dito. Bodega kasi ito. Ang mabuti pa, dito ka sa sala. Hindi yun imahinasyon lang. Alam ko kung anong nakita ko. Alam ko. Tulungan mo ko, Rina. Tulungan mo ko. Tulong? Anong tulong ang kailangan mo? At sino ka ba? Nakatalikod ang babaeng nakaputi. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero bakit tinataas niya ang kamay niya na parang may tinuturo siya? Tulungan mo ko, Rina. Tulungan mo ko. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Kung hindi mo ko matutulungan, papatayin na rin kita. Magsama-sama kayo sa impyerno. Papatayin kita! Wag! Huwag mo akong sakalin! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi kita kilala! Malalaman mo. Malalaman mo, Rina. Malalaman mo! Ba, tama na! Tama na! Tulungan niyo ako! Rina! Rina! Uy, nangyari sa'yo? Gumising ka, binabangungot ka. Uy, gising! Gising! Kenneth, Oh, ako to. gusto akong patayin ng White Lady. Salamat at panaginip lang pala. Alam kong panaginip lang yung nangyari kagabi. Pero bakit ganito? May pasa ako sa leg at braso. Pag naalala ko kung paano niya ako sakalin, parang hindi ako makahinga. Pero nakakapagtaka, bakit hindi nakikita ng iba ang mga pasa ko? Ma'am Rina, huwag kang malalim ang iniisip niyo. Ayos lang po ako, Aling Ada. Pero may gusto po sana akong itanong. Napapansin ko kasi na may tao sa kabilang kalsada na laging nakatingin sa bahay natin. Madalas ko siyang makitang nakatingin dito. Sino po ba yon? Nanay yun ni Christina. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumusuko kahit pinagbawalan na siya ng barangay na bumalik dito. Lagi niyo pong sinasabi ang pangalan ni Christina. Sino si Christina? At anong hindi pa sumusuko ang nanay niya? At bakit siya pinagbawalan ng barangay na bumalik dito? Nako, mahabang kwento yan. Si Christina ay dating nagtrabaho sa lolo rigor mo. Caregiver siya. Pero 5 taon na ang nakakaraan. Bigla na lang siyang nawala. At dahil dito siya nagtatrabaho, dito pa rin siya hinahanap ng nanay niya. Pero saan po siya nagpunta? Bakit siya nawala? Marami ang nagsabi na may nobyo si Christina at nagtanan sila. Pero hindi naniniwala ang nanay niya. Mabait si Christina at halos kaedad mo siya noon. Maganda rin siya at malambing. Pero kung nakipagtanan po siya, bakit niyo po nasabi si Christina ang White Lady na nagpapakita sa Kali Santo Cristo?
Ibig sabihin ba patay na siya kaya siya nagmumulto? Ang sabi, may pumatay kay Christina. At ang kaluluwa nito hanggang ngayon ay galit na galit. Ada, ano ba naman yung sinasabi mo kay Ma'am Rina? Tinatakot mo naman siya eh. Sabi-sabi lang naman yan. Nagtanan lang ang babaeng yon. At kaya umaaligi dito yung nanay. Alam niyang nandito si Ma'am Rina. Gustong humingi ng pera tulad ng ginawa niya nung nabubuhay pa si Sir Rigor. Teka, ano yan? Anong nangyayari sa mga inilaw? Bakit pati sindi? Parang nasisira. Ha? Anong nangyayari? Bakit biglang sumabog ang bombilya? Kinabi na ako ng balik dito sa Santo Cristo. Kinailangan ko kasing bumalik ng Maynila para ayusin ang ilang mga papeles eh. Siguradong tulog na si Rina. Okay na rin yan para makapagpahinga siya. Alam kong stress na siya dahil sa mga kung ano-ano nangyayari dito sa Kalye Santo Cristo eh. Ay, nakakapagod magmaneho. Sakit sa balakang. Ay, ayan, nakapark na ako. Uy, ano yun? Ano yung mabilis na dumaan sa harapan ng kotse ko? Parang hangin na tumakbo sa bilis eh. Si Rina ba yun? Teka muna, pambihira. Rina! Ano ba nangyayari sa'yo? Bumalik ka dito! Baka may tumaang sasakyan at mapahamak ka! Bumalik ka rito, Rina! Uy, si Rina nga yun. Kailangan puntahan ko siya agad. Rina! Diyos ko! Baka masagasaan ka, Rina! Ano nangyari? Si Rina! Parang nawawala siya sa sarili. Nagtatatakbo siya papunta sa kalye. Ang bilis na pangyayari. Na-aksidente yung sasakyan dumaan, Kenneth. Pandahan mo na si Rina. Bilisan mo! Sige po! Ang sakit ng ulo ko. Rina, salamat naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo? Ano bang nangyari? Bakit sobra ka naman yata nag-aalala sa akin? Wala ka bang natatandaan sa mga nangyari kagabi? Tinakot mo kaming lahat eh. Nangyari? Ano bang nangyari? Wala naman akong natatandaan eh. Basta ang alam ko, kagabi nakarinig ako ng kakaibang tunog. Ewan ko kung ano yun. Baka nababaliw na ako. May naririnig akong bumubulong sa akin tapos wala na akong matandaan. Ganon? Kasi nagtatakbo ka sa kalye kagabi. Muntik ka na masagasaan ng kotseng na-aksidente. Mina-aksidente na naman kagabi, Rina. Bakit ako nagtatatakbo sa kalye? Yun nga hindi nga namin alam eh. Pero sabi ng mga nakaligtas sa aksidente, hindi ikaw ang nakita nila sa kalye, kundi isang ano daw, yung white lady nakakatakot. Nakaturo daw ang kamay nito sa ibang direksyon. At nung umiwas yung sinasakyan nila, bigla na lang sila nabangga. Yun, ganun lang nangyari. Ayokong makialam sa usapan ninyo. Pero malakas ang kutob ko na sumabi ang babaeng nasa Kalye Santo Cristo kay Rina. May gusto siyang ipahiwatig na hindi lang natin alam kung ano. Pero Aling Ada, bakit ako? Bakit sa akin siya sasabi? Wala naman akong kinalaman sa kanya. Hindi ko nga siya kilala eh. Hindi ako sigurado. Pero ang iniisip ko, parang alam ko kung bakit Ada, ano ka ba naman? Pati si Ma'am Rina ay dinadamay mo sa mga walang basihan mong haka-haka. Hindi tama ang ginagawa mo. Halika, samahan mo ako sa labas at may pag-uusapan tayo. Pero Damyan... Walang pero, halika na. Tulungan mo ko, Rina. Tulungan mo ko, Aling Ada. Tulungan niyo ko. Ano yun? Ma'am Rina, anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka.
Ayos lang ba kayo? Tulungan mo ko rin. Tulungan mo ko, Aling Ada. Tulungan niyo ako. Aling Ada, hindi mo ba naririnig yun? May boses na babae na humihingi ng tulong sa'yo at sa'kin. Umiiyak siya. Wala akong naririnig, Ma'am Rina. Pero oo, nararamdaman ko ang presensya ng isang kaluluwang hindi matahimik. Kahit matagal nang wala rito si Christina, alam kong narito lang siya. Hindi ko alam kung paano natin siya matutulungan, pero handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Aling Ada, gusto kong malaman ang tungkol kay Christina. Yung mga taon na nagsilbi siya kay Lolo bilang caregiver hanggang sa araw ng pagkawala niya. Gusto kong malaman kung siya ba talaga ang babae sa Kali Santo Cristo na dahilan ng mga aksidente at kung bakit niya yung ginagawa. Ma'am Rina, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa pumasok sa loob ng bahay? Malamig dito sa labas. Ayos lang po ako rito, Mang Damian. Hihintayin ko rito si Kenneth. Paparating na po siya. Sinundo niya si Attorney Lucio sa bayan. Nag-commute lang kasi si Attorney. Kakausapin po namin bukas yung bibili ng lupa. Sige, ikaw ang bahala. Kilala ko ni Christina base sa kwento ni Aling Ada. Gusto ko namang marinig ang sasabihin ni Mang Damian. Gusto ko siyang tanungin pero parang lagi siyang umiiwas. Ma'am Rina, may problema ba? Nakatingin ka kasi sa akin. Wala naman po, Mang Damian. Gusto ko lang po sanang... Ayun na naman yung bumubulong sa akin. Ano ba talagang gusto niyang sabihin? Ano? Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Ayoko na. Ayoko na. Nasasaktan ako. Palayain mo na ako. Hindi ako bilanggo dito. Maawa ka sa akin. Ma'am Rina, anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang naninigas? Anong nangyayari? Mang Damian, naririnig ko. May umiiyak na babae. Humihingi siya ng tulong. Maniwala ka. Maniwala ka, Mang Damian. Bumubulong siya sa akin parang humihingi ng tulong. Ayun siya, oh. Yung babaeng nakaputi. Sa labas ng gate, Mang Damian. Nakataas ang kamay niya at may tinuturo siya. Uminahon ka, Ma'am Rina. Wala akong nakikitang babaeng nakaputi sa labas ng gate. Meron, Mang Damian. Nakatingin siya sa atin at... nawala siya. Bigla siyang nawala. Aksidente. May na-aksidente na naman. Diyos ko, ano bang nangyayari sa atin? Rina, huwag ka na umiyak. Magiging okay din ang lagay namin ni Atty. Nandito na tayo sa ospital at inaasikaso nila kami mabuti. Kenneth, hindi ko alam na kayo pala ang susunod na maaksidente. Nagulat pa ako nung paglabas ko ng bahay para tingnan na aksidente. Kotse mo yung umuusok at sumalpok sa puro sa gilid ng kalsada. Totoo. Napuruhan si Attorney Lucio kaya nasa ICU siya ngayon. Ano bang nangyari, Kenneth? Malapit na kayo sa bahay pero nadisgrasya pa rin kayo. Kasi may natanaw kaming babae nakaputi sa gilid ng kalsada. Hindi namin yun napansin pero ilang metro lang, naroon na naman yung babae. Nakayuko, mahaba yung buhok. At totoo ang kwento, Rina. Totoo. Nakataas ang isang kamay niya na para bang may direksyon na tinuturo. Diyos ko. Nalito ako at natakot na rin. Kaya imbis na dumiretso sa tinuturo ng babae, ginilisan ko yung takbo ng sasakyan. Hindi ko siya napansin. Nagulat na lang ako, nasa tabi ko na siya. Hindi ko alam kung maniniwala ka, Rina, pero inagaw niya yung manibela. Nagalit siya kaya binangga niya yung kotse. Si Christina. Alam kong si Christina ang babaeng yun. Alam kong siya yun. Christina? Teka, sinong Christina? Yung dating caregiver ni Lolo. Nawala siya 5 taon nang nakakaraan. At alam ko, may gusto siyang sabihin. Yun ang gusto kong malaman, Kenneth. Aalamin ko kung ano ang gustong sabihin ng babae sa Kali Santo Cristo.
Mang Damian, anong ginagawa niyo rito sa bodega? Ito ang kwarto ni Christina no nagtatrabaho siya rito, di ba? Ma'am Rina, alam kong sinabi na sa'yo ni Ada ang mga nalalaman niya tungkol kay Christina. Siguro oras na rin para ako naman ang magsabi ng nalalaman ko. Kunin mo ito. Ano po itong binibigay niyo sa akin? Larawan niya ni Christina. Isa siyang masayahin at mabait na dalaga. Tulad ko, hindi rin niya alam ang kapalarang naghihintay sa kanya rito. Ano po ba talagang nangyari kay Christina, Mang Damian? Bakit po sinasabi ng mga tao na umalis siya at nakipagtanan, pagkatapos hindi na bumalik? Nasaan po si Christina ngayon? May kinalaman po ba siya sa babaeng nagpapakita sa kalye tuwing gabi? Tulad mo, Ma'am Rina, dinadalaw rin ako ni Christina sa panaginip. Hindi niya ako pinatatahimik. Alam ko kung anong tunay na nangyari sa kanya. Wala na si Christina, Ma'am Rina. Patay na siya. At alam ko kung sino ang may kagagawa ng lahat. Mabait at masipag na babae si Christina. Kahit hindi niya kadugo ang Lolo Rigor mo, itinuring niya itong hindi iba sa kanya. Kaya nga, hindi ko iniisip na sa likod ng mga ngiti niya, may lihim siyang itinatago. Ano pong lihim yun? Mahilig ang Lolo Rigor mo sa babae. At natipuhan pala niya si Christina. Hindi namin alam na may binabalak palang masama si Rigor. Hindi namin napansin ni Ada. Si Lolo Rigor? Pero napakabait po niya. Hindi ako naniniwalang magagawa niyang manakit ng ibang tao. Hindi ko rin inaasahan ang mga nakita ko. Nang magpaalam na si Christina, pumayag ang lolo mo. Pinayagan rin niya muna kami ni Ada na umuwi sa aming probinsya. Umalis din kaming mag-asawa. Pero may nakalimutan ako dito sa bahay, kaya bumalik ako. Doon, naabutan ko si Christina na nakahandusay sa sahig at nakatali ang mga kamay at paa. Duguan at luhaan. Pinatakas ko siya. Nagtatakbo si Christina papunta sa kalsada. Bago ko pa namalayan, pinalo na ako ng lolo mo ng matigas na bagay sa ulo ko. Bumagsak ako. Hinabol niya si Christina. Ano pong nangyari, Mang Damian? Doon sa mismong kalye kung saan nagpapakita ang babaeng nakaputi. Tinapos ng Lolo Rigor mo ang buhay ni Christina. Ano? Si Lolo Rigor ang pumatay kay Christina? Malaki ang utang na loob ko sa lolo mo. Kaya hindi ako nagsumbong sa mga pulis. At tinakot din niya ako na papatayin niya ang pamilya ko. Hindi ko naisip na magagawa niya yun. Paano ko matutulungan ang kaluluwa ni Christina? Gusto kong matahimik na ang kaluluwa niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ni Mang Damian tungkol kay Christina. Hindi ko naman masabi kay Kenneth dahil nakiusap si Mang Damian na huwag ko munang sabihin kahit kanino, lalo na kay Aling Ada. Ma'am Rina, ang lalim yata ng iniisip ninyo. Kanina ka ba nakatulala dyan? Ha? Ano pong sabi niyo, Aling Ada? Pasensya na po, may iniisip lang ako. Ang sabi ko, kumusta na ba yung abogadong kasama ni Sir Kenneth nang maaksidente? Makakalabas na kasi si Sir Kenneth bukas ng umaga. Pero yung abogado yata hindi pa. Wala na sa peligro ang buhay ni attorney. Pero nailipat na siya sa ospital ng Maynila. Aling Ada, pwede bang kayo na lang muna ang maunang pumunta sa ospital? May kailangan lang po akong asikasuhin dito. Ay, sige. Walang problema. Dadalhan ko ng masarap na hapunan si Sir Kenneth. Baka nagsasawa na siya sa pagkain sa ospital. Salamat po, Aling Ada. Susunod po agad ako sa inyo. Mang Damian, sigurado ka bang matatahimik ang kaluluwa ni Christina kapag inamin mo sa pari ng parokya ang mga nalalaman mo? At pag nabendisyon na tong bahay at ang kalyeng pinagmumultuhan ni Christina? Oh,
Sinabi ko na sa pari ng parokya ang lahat ng nalalaman ko. Sinabi ng pari na bebendisyonan niya itong bahay at ang kalye Santo Cristo. Kaya lang, may isa pang bagay pa tayong dapat alamin. Dapat malaman? Ang alin po? Umalis ka na rito. Umalis ka na rito. Ano? Hindi ko maintindihan. Bakit, Ma'am Rina? May problema ba? Wala po, Mang Damian. Ano nga yung sinasabi niyo kanina? Dapat nating malaman kung saan itinapon ni Sir Rigor ang bangkay ni Cristina para matahimik na talaga ang kaluluwa niya. Sa kabilang kalye, lupain niyo pa ang naroon. Malawak ang lupain niyo kaya hindi natin masisiguro kung saan. Pero may lugar akong naiisip. Saan po, Mang Damian? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Dahil isasama na kita sa libingan ni Cristina. Ito sa iyo! Sasakalin kita hanggang sa mamatay ka na! Mang Damian! Bakit? Hindi ako makahinga. Marami ka na nalalaman kaya papatayin na kita! Makialamera ka! Gaya ni Cristina! Siyang nagsumbong kay Rico. Nanunguha ako ng mga hayop sa bukid at ibinibenta ko. Traidor siya kaya pinatay ko siya. At isusunod na kita. Sasakalin kita hanggang tuluyang ka na mamatay. Iwan mo! Etong sa'yo! Ngayong nawalan ka na ng malay, mas mapapabilis ang pagpapatahimik ko sa'yo. Mawawala ka rin parang bula tulad ni Cristina. At isusunod ko rin ang boyfriend mo. Anong tunog na yun? Rina? Bakit bumangon siyang mag-isa? Pero wala naman siyang malayat. Cristina? Ano nangyari? Na nandito ka? Patay ka na! Patay ka na! Pinatay na kita! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Magbabayad ka! Huwag ka lalapit sa akin! Patay ka na! Patay ka na! Kailangan makapunta ako agad sa ospital. Mabuti na lang may gas ang kotse ni Lolo at nakasabit lang sa likod ng pinto ang susi ng kotse. Magagamit ko to para makapunta agad sa ospital. Ano bang nangyari? Wala si Mang Damian nang magkamalay ako. Ang huli kong naalala, sinuntok niya ako ng 2 beses sa sikmura. Nasaan na si Mang Damian? Nasaan na ang kriminal na pumatay kay Cristina? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Aray, ang sakit sa tenga ng tunog na yun. Hindi ako makapokus sa pagmamaneho. May babaeng nakaputi sa kalsada. Si Cristina! Nakikita ko si Cristina! Umiiyak siya at nakaturo sa ibang direksyon. Direksyon pabalik sa bahay ng lolo ko. Hindi na ako matatakot sa'yo, Cristina. Aalamin ko ang totoo. Gusto ko itang tulungan. Pupuntahan ko ang direksyon na tinuturo mo. Aling Ada, sigurado ko bang hindi umalis si Rina? Wala sa garahe ang kotse ng lolo niya. Ang sabi niya, susunod siya sa ospital. Pero mamaya pa. Hindi ko rin naman alam na lalabas ka na pala ngayon, Sir Kenneth. Bukas pa sana ng umaga pero nagpumilit na ako lumabas ngayon dahil masama talaga ang kutob ko eh. Binangunguta ko kanina. May babaeng nagpakita sa akin. Yung babaeng nakaputi na nakita ko sa kalye Santo Cristo nung bago kami maaksidente. Ano? Oo, sa bangungot ko, nakita kong nakataas na naman yung kamay niya at may tinuturo. Nung sundan ko ng tingin yung tinuturo niya, nakita ko si Rina.
nakahantusay sa sahig. Kaya nagpumilit akong ma-discharge sa ospital ngayon. Diyos ko, nasaan na kaya si Rina? Yun yan. Teka, sisilipin ko sa likod bahay at... Ano yun? May aksidente na naman ba? Teka, yung sasakyan ni Lolo Rigor, nakapark sa kalsada. Titingnan ko, baka nandun si Rina. Naku, ayun nga si Ma'am Rina. Bumaba siya ng sasakyan pero... Teka, saan siya pupunta? Tumawid siya sa kalye! Papunta sa bukid! Rina! Rina, saan ka pupunta? Rina! Alingada! Alingada! Hindi ko alam kung ano nangyayari. Masama na talaga ang kutob ko. Lalo na't mukhang wala sa sarili niya si Rina. Kailangan ko susundan bago pa may mangyaring hindi maganda sa kanya. Diyan na muna kayo, Rina! Saan ka pupunta? Babalik ka rito! Naglalakad si Rina nang wala sa sarili. Nasa gitna na siya ng kalye. Hindi ko siya mahabol dahil masakit pa yung binti ko. Baka masagasaan si Rina. Naku po! Ay! Magpapakamatay ka ba? Huwag ka magdamay ng iba! Ay, pasensya na, sir. Sorry. Rina, sandali lang. Bumalik ka rito, Rina! Sir Kenneth, sundan na lang natin si Ma'am Rina. Parang papunta siya sa bukid. Oo nga. Sundan natin siya. Ay, wala sa bahay si Damian. Hindi ko alam kung nasaan siya. Alingada, tingnan mo. Tingnan mo. Huminto na si Rina sa paglalakad. Nakatayo na lamang siya at hindi gumagalaw. Tinas niya yung kanang kamay niya at parang may tinuturo siya. Oo nga, may tinuturo siya. Tulad din ng babaeng nagpapakita sa Kalye Santo Cristo. Tulad din ni Cristina. Natatandaan ko, Alingada. Dito rin yung direksyon na itinuro ng babae sa kalye nung gabing na aksidente kami. Dito yun. Rina, tulungan mo ako, Rina. Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang matahimik. Christina, ikaw ba yan? Naririnig ko ang boses mo. Paano kita matutulungan? Rina, gusto ko nang magpahinga. Maawa ka sa akin. Maawa ka, Rina. Tulungan mo ako. Hanapin mo ang katawan ko at palayain mo na ako sa walang hanggang kalungkutang ito. Gusto ko nang manahimik ang kaluluwa ko. Nasaan ang katawan mo, Christina? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Nandito. Malapit lang dito. Hanapin mo, Rina. Hanapin mo. Ang sakit ng ulo ko. Parang sasabog ang ulo ko sa sobrang sakit. Ay! Diyos ko! Si Ma'am Rina ay namatay! Puntahan natin siya, Sir Kenneth! Bilisan natin! Ma'am Rina! Rina! Rina, gumising ka! Please, gumising ka, Rina! Panginoong Diyos, maging maayos na sana ang lahat. Sana magkamalay na si Ma'am Rina. Rina! Kenneth, Aling Ada, anong nangyari sa akin? Nasaan tayo? Teka, si Christina. Nagpapatulong sa akin si Christina. Sabi niya, hanapin ko ang katawan niya. Sinabi niyang nandito lang yon. Kanina bago ka mawala ng malay, tinuturo mo yung lugar na yon. Yung masukal na lugar na yon. Baka dun ibinaon yung bangkay ni Christina. Oo, alam ko na. Alam ko na. Pupuntahan ko yun at huhukayin. Samahan niyo ako, Kenneth. Aling Ada, tulungan natin ang kaluluwa ni Christina. Sige. Dito, nararamdaman kong dito sa gawing to binaon ang katawan ni Christina. Rina, gabi na. Paano pa tayo maghahanap? Baka pwedeng ipagpabukasan natin to. Bukas na lang natin hanapin ang pinaglibingan kay Christina para makapagdala rin tayo ng panghukay. Ngayon na natin gawin, Kenneth. Hindi ko na kaya ipagpabukas pa to. Masisiraan na ako ng ulo. Hindi natin problema ang paghuhukay, Sir Kenneth. Ayun ang kubo. May asada ro na magagamit na panghukay ng lupa. Sige po, kukunin ko po. Ma'am Rina,
Pakalmahin mo ang sarili mo. Nag-aalala na ako ng sobra sa inyo. Ayaw akong lubayan ang kaluluwa ni Christina. Kailangan tulungan natin siya. Eto na yung asada. Ako na mag-uukay. Sige. Ito. May tinamaan ako. Parang... Buto! May nahukay kang mga buto! Oh, Diyos ko! Ayan na ang mga buto ni Christina. Dito nga ibinaon ang bangkay niya. Hindi pala talaga nawawala at nagtanan si Christina. Pinatay siya. Pinatay si Christina. Kailangan tayong tumawag ng pulis at paimbestigahan to. Kailangan may managot sa krimeng ito para makuha ni Christina ang hustisya. Gagawin natin yan sa lalong madaling panahon. Wala akong kinalaman sa krimen na sinasabi nyo. 5 taon nang nawawala si Christina. Wala kayong ebidensya. Ada! Tulungan mo ako! Sabihin mo sa mga pulis na wala akong kasalanan. Ang matandang si Rigor ang may sala at patay na siya! Damian, walang lihim na hindi mabubunyag. Tandaan mo yan. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng kabaitan ni Christina, magagawa mong patayin siya. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo para mabawasan ang atraso mo sa Diyos. Ada naman, kilala mo ako. Asawa mo ako. Alam mo, hindi ko yun magagawa. Mang Damian, nai-record ko sa cellphone ko ang pag-amin mo sa ginawa mo kay Christina. Kaya wala ka ng takas. Mabubulok ka sa bilangguan, Mang Damian. Sisiguruhin ko yan. Pakialamera ka talagang babae ka. Chief, pakidadala na po sa presito ang taon to. Pakibilisan po. Hindi ko na matiis. Huwag ka nang kung ano-ano pang sinasabi mo. Sa presinto ka na magpaliwanag. Tama. Aling Ada, tungkol sa nangyayaring ito kay Mang Damian. Wala kang dapat alalahanin, Ma'am Rina. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan at madalas namin itong pag-awayan. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, hindi ko siya kayang ipagkanulo at paimbestigahan. Mabuti na rin ang nangyari para mabigyan ng hustisya si Christina. Ipaalam na rin natin sa pamilya ni Christina ang totoong nangyari sa kanya. Oo, Kenneth. Dapat lang na malaman ng pamilya ni Christina kung ano ang totoong nangyari sa anak nila para mabigyan na rin nila ng maayos na libing ang mga buto ni Christina. Naniniwala ako na magiging payapa na ang kaluluwa ni Christina dahil mabebendisyonan na ang mga labi niya. Matatahimik na si Christina. At siguro, matitigil na rin ang mga aksidente sa Kalye Santo Cristo. At magagawa ko na ang dapat kong gawin sa mga lupaing ipinamana sa akin ni Lolo Rigor nang walang kaluluwang gumagambala sa akin. Nakakaawa si Christina, no? Matagal din siya naganap ng hustisya. Oo, Kenneth. Grabe. Pero kapag nahatulan na si Mang Damian at nakulong, tuluyan ang makukuha ni Christina ang katarungan sa nangyari sa kanya. Pabindisyonan na rin natin kay Father Rick ang bahay ni Lolo Rigor dahil doon nagsimula ang trahedya ni Christina. Oo, sige, Ma'am Rina. Ako na ang bahalang kumausap kay Father Rick. Salamat po, Aling Ada. Dati hindi ako naniniwala sa mga multo o sa mga kaluluwang hindi matahimik. Pero ngayon, nauunawaan ko na saan man naroroon ang kaluluwa ni Christina ngayon. Sana ay tuluyan ng maging payapa ang kaluluwa niya. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.